Malapit na pong bumalik ang pinakamalaking event ni Ripple. Yan po ang tinatawag na Swell 2025. Gaganapin po ito sa New York City sa November 4 hanggang November 5. Isa itong napakalaking pagtitipon kung saan maaaring lumabas po ang mga announcement na kayang gumalaw ng buong market. At si XRP po ang nasa sentro ng lahat ng ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ba ang aasahan natin sa nalalapit na Swell 2025? Ayan, ang Swell ay isa po itong invite-only na event na dadaluhan po ng higit 600 na kinatawan mula sa mahigit 40 na mga bansa. Kasama po dito ang mga executives ng malalaking bangko, payment networks at saka investment firms. Pangungunahan po ito ni Ginoong Brad Garlinghouse at Ginoong Chris Larsen. Kapag ganitong klase ng mga tao ang nasa isang event, natural po na maraming market moving announcements ang posibleng lumabas. Kung may bago po silang announcement na partnership or product integration, malaking epekto ito sa kumpiyansa ng mga institutional investors. At kapag nadagdagan po ang kanilang kumpiyansa, malamang ay tataas po ang demand para kay XRP. Bakit naman po mahalaga ang RLUSD? Ang isa po sa pinaka binabantayan ngayong swell ay ang RLUSD. Ito po ang stable coin ni Ripple na may backup ng US dollar. Layunin po nitong gamitin para sa institutional liquidity at tokenization ng real-world assets. Kung mayroong live tokenization pilots or exchange listing na i-announce, ito ay magiging napakalaking balita. Tandaan po natin na si XRP ang ginagamit bilang bridge assets sa maraming transaction. Kaya kung tumaas po ang paggamit ng RLUSD, posibleng lumakas din ang demand kay XRP. Ito ay maaaring magdulot ng rally sa presyo, depende po sa bigat ng announcement. Ano naman ang epekto ng legal clarity kay Ripple? Matapos po ang mahabang laban sa US SEC, natapos na ang kaso kay Ripple. Wala nang appeals, wala nang nakabinbin na reklamo. Ang legal clarity na ito ang nagtanggal ng malaking hadlang para sa mga bangko at custodians na gustong makipag-partner. Kapag mas marami pong institution ang pumasok dahil wala ng compliance risk, natural po na mas lalaki ang ecosystem ni Ripple at mas lalaki rin ang posibilidad na tumaas ang market value ni XRP. Ano naman ang dapat nating bantayan sa market? Ang mga traders at saka analysts ay nakatutok po sa tatlong mga bagay. Una ay ang confirmed RLUSD integrations. Pangalawa ay ang tokenization projects kasama po ang malalaking pangalan ng industriya. At ang pangatlo ay mga bagong cross-border payment initiatives. Kapag may regulatory approvals o official partnerships na ilalabas po sa entablado ng Swell 2025, tiyak na lalaki po ang tsansa ng malakas na pag-akyat ni XRP. Ngunit kung kulang po ang konkretong detalye, maaaring mawalan ng momentum at manatiling sideways ang market. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang Swell 2025 ay hindi po ordinaryong conference. Isa itong turning point para kay Ripple at kay XRP. Nasa kanya ngayon ang kombinasyon po ng legal clarity, bagong stablecoin strategy at atensyon ng malalaking institution. Kung sakaling maglabas po ng malalaking announcements, si XRP ay maaaring sumabog pataas at magtulak ng panibagong rally. Ngunit tandaan po natin, ang market ay umaasa sa tunay na resulta, hindi lamang po sa hype. Ang bawat pahayag po sa Swell 2025 ay kayang magtakda ng bagong direksyon para kay XRP.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.